Hello everyone! Welcome po sa aking YouTube channel. Ako po si Tita Ems. At ngayon nga po ay mayroon akong sasagutin na comment sa isa kong video na may title na Sapat na ba ang 100k na capital sa tindahan? So ayun nga po guys, kung bago ka pa lang sa aking channel ay pwedeng makahingi naman ng support pa dyan. Papindot naman ng subscribe button. Paki-like and share na rin po sa aking video. Salamat po ng marami. So ayun nga po guys, kapwa ko mga kasari dyan, mga kapwa ko may tindahan, at mga kapwa ko katindera. Kamusta po kayo ngayong Good Friday? Kamusta po ang ating mga tindahan ngayong Good Friday? So ako kasi ngayon ay maaga ako nagbukas ng tindahan, pero paisa-isa lang yung bumibili sa aking tindahan. Siguro marami pa rin tindahan ang mga bukas sa mga gilid-gilid dyan. Kaya paisa-isa lang yung bumibili sa tindahan ko. Pero ganun pa man ay okay lang kasi kahit papano ay may pumapasok na benta sa aking tindahan. Hindi naman ako nasisiro. Yan lang ang kagandahan. Kahit hindi ako umabot ng quota ko sa benta, ay okay lang din kasi kahit papano naman ay wala naman akong binabayaran na upa dito sa tindahan. Kaya kakain lang, sapat na, makabayad lang ako ng bills ay sapat na. Kanina pa ako alas 8 bukas pero hindi ako nakakaabot pa sa quota ng benta ko. Wawa, no? Wawa yarn. So, ayun nga po. Pero kahapon naman, Holy Thursday, ay sa makikita niyo yung likod ko, ayan, ang mga chicherya ko wala nang laman. Paunti-unti na lang. Ang mga kape naubos. So, nakabawi-bawi din naman tayo kahapon kahit papano ng benta. Naaga rin ako nagsara kasi may alay lakad ng mga dumadaan dito pero hindi naman bumibili. So, wala rin. Di magsara na lang ako ng maaga. Makapahinga pa. So, yun. Kayo guys, comment down below yung mga kapwa ko tindera dyan. Mga kapwa ko may tindahan. Kamusta yung tindahan nyo ngayong Good Friday? So, ayun nga po guys, mabalik tayo, no? Meron kasing sa isang video ko na may title na Sapat na ba ang 100k na puhunan sa tindahan? So, may nag-comment siya. Ito yung comment niya. Ayan. Sapat kung ang 100k mo ay hindi mo gagalawin or hindi mo pagkukuhaan ng daily expenses mo. Tama nga naman po yun. Pag once na naglagay ka sa tindahan mo ng ganong kalaking kapital, dapat po kasi talaga yung 100 na yun ay ilalagay nila sa tindahan nyo. Dapat meron kayong ibang hawak na pera para sa mga daily expenses ninyo. Kasi kung dito nyo kukunin sa tindahan, yung daily expenses ninyo ay sigurado po ako na lugi kagad kayo. Kasi magta-try ka pa lang, magbubukas ka pa lang ng tindahan mo, hindi mo pa sure kung matumal o mabenta ang magiging tindahan mo. Swertihan lang kasi sa lugar. May lugar na magiging mabenta ka at may lugar na magiging matumal ka. So, depende rin po kasi yan sa magiging pwesto mo. Dapat kailangan, pag kukuha ka ng pwesto, kailangan magiging mabenta ka. Kasi kung ganun kalaki ang magiging capital mo, dapat for sure, babalik din kagad yung magiging yung nilabas mong pera. So, ganun na nga po, no? Kailangan ang 100,000 mo ay nakapital ay sa tindahan lang. Hindi mo ito gagalawin at hindi mo ito gagamitin para sa daily living. Dapat may sarili kang pera na para sa pansariling gastusin. Huwag mo kukunin sa tindahan para malaman mo kung tumutubo yung pera ang ilalabas mo ng 100k. So, gano'n na nga po, no? Hanggang dito na lang ang video ko. Ayan, maara
dito na lang po ang video ko. Salamat din po sa nag-comment kasi kahit pa paano meron ako na i-content ngayong araw na to. Kasi wala talaga ako maisip na mai-content ko. So salamat. Kaya ginawa ko siya ng konting video sa iyong comment. Shout out sa iyo at kay Ate JB na laging sumuporta sa akin. Maraming salamat sa iyo. Nakakatuwa ka. Parang nagbibigay ka ng sa akin na motivation para ipagpatuloy ko yung pagbablog ko kahit nasa bahay lang ako, nasa tindahan ako. Yan. Salamat Ate JB. Shout out sa iyo palagi and God bless you more. Yan. God bless sa atin lahat. So yun nga po, salamat po ng marami. Ang papindot naman ang subscribe button dyan. Ito po, pa-subscribe. Paki-like and share na rin po. Salamat